Ayan. Good morning mga idol. Good morning. Kung muli ang inyong idol, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Mga idol, kung matatandaan nyo ng mga nakaraan sa ating video, ay tinalakay natin yung tungkol sa aming trabaho sa larangan ng serbisyo publiko bilang mga lupon sa kapamayapa dito ng aming barangay. At tinalakay natin ang tungkol sa sistema ng barangay justice system. Yan mga idol, yaman din lang tinalakay natin ang tungkol sa barangay justice system. Alam niyo ba kung paano nagkaroon ng barangay justice system? Ganito po yon. During martial law, nung panahon ng ating yumaong presidente na si Ferdinand Marcos, yung tatay ng presidente natin ngayon, siya ay bago tuluyang nawala sa kanyang panunungkulan, isa yan sa mga legacy na kanyang iniwan, yung barangay justice system. During martial law, Presidential Decree 1508, itinatag niya yan, barangay justice system. Ang mga kalintabay niyan ay yung barangay brigade, barangay tanod brigade, barangay auxiliary brigade, barangay ecology, barangay disaster, lahat ng mapapakinabangan na hanggang sa panahon natin ngayon ay napapakinabangan. Siya po ang nag-create ng mga yan. Ngayon, balikan natin yung tungkol sa barangay justice system. Alam niyo ba ang barangay justice system, malaking bagay na nagkaroon tayo niyan. Bakit? Yung mga usaping pambarangay na hindi na dapat iparating sa hukuman, ay dyan na lang tinatrabaho. At dyan na rin tinatapos ang iba pang mga usapin na tinatawag na barangay level. Maliban na kung hindi saklaw ng barangay justice system ang inyong reklamo. Ano-ano ba ang hindi saklaw ng barangay justice system na hindi dapat hawakan ng barangay justice? Yung 1 year imprisonment, hindi na yan saklaw. Yung mga corporation, yung mga company, at iba pang mga may relasyon sa mga grupo tulad ng mga organisasyon, yan ay hindi nasaklaw ng ating barangay justice system. Pero yung mga usaping pambarangay tulad ng mga away magkakapitbahay, mga utang-utang, yan, mga hindi pagbabayad ng upa, etc., iba pa, yung mga trouble na pambarangay lang, saklaw yan. Pero yung mga serious physical na, hindi na saklaw. Yung mga usaping pampamilya na humahantong sa talagang paghihiwalay, hindi na rin yan saklaw kasi meron para dyan. Yung tinatawag na bawsi. Ngayon mga idol, ang barangay justice system, nabanggit ko na doon sa nakaraang video ko, huwag ninyong i-ignore kasi nung itatag ang Presidential Decree 1508, lahat halos ng reklamo o anumang mga usapin na papunta sa ating husgado ay kailangan dumaan sa barangay. Although hindi saklaw ng barangay justice system ang inyong reklamo, talagang ang barangay pinahintulutan na dumaan muna sa barangay ang anumang reklamo. At ang barangay na ang bahalang
mag-turnover sa mga kinaukulan kung saan kayo nararapat. O halimbawa, ang reklamo mo, pang-police matter na yan. Pag dumaan sa barangay yan, isa-turnover kayo para sa police. Oo. Kasi hindi na yan pang-barangay. Pinaintulutan kasi na ang barangay magkaroon ng mga ganyan track record. Kaya nga, minsan, pag dumirekta ka ng reklamo sa polis, ituturo ka pa rin sa barangay. Oo. At hahanapan ka ng tinatawag na barangay referral o kung ano pa man na nanggaling sa barangay. Ganyan mga idol. At kung yan dumaan sa lupon, mas maganda. Ganon, kasi may mga usapin o may mga kaso na hindi naman talaga saklaw ng barangay justice system. Oo, tulad ng mga binanggit ko. Hindi na saklaw ng barangay justice system yon. Pero, pwede mong idulog sa barangay kasi anumang uri ng reklamo, hindi pwedeng tanggihan ng barangay kapag lumapit sa barangay ang isang nagre-reklamo. Oo. Kaya nga may proper turnover naman. Oo. Ganon mga idol. Tulad ako, halimbawa, dumating yung time na ako naka-duty sa aming tanggapan. Kasi sa amin, pag may nagreklamo sa PSD o kaya sa Bantay Bayan, dinadaan sa amin yan. Nire-revisa namin kung para saan yan. At pagka yan, hindi para sa barangay, binibigyan namin ng proper turnover yan. Nire-repair. Ganun po. Kaya, advice ko nga sa ating mga kababayan, sa ating mga idol, huwag niyong i-ignore ang ating barangay. Saan man kayong barangay naroon, huwag niyong i-ignore. Ilapit niyo. Dahil sila ang may karapatan para naman kayo idulog sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat dumulog. Di ba? Tama mga idol? Ganyan, inaano ko lang sa inyo yung sistema ng barangay. Kasi marami sa ating mga kababayan at marami sa ating mga idol tanggapit ang hindi, ini-ignore ang barangay. Di ba? Tama? Pero hindi dapat. Ayan, sana dito sa tinatalakay natin, mga idol, nakakakuha kayo ng idea at ng tamang impormasyon. Oo, kasi sayang naman na hindi nyo tatanggapin ang sistema ng barangay justice system o yung sistema ng pamamalakad ng barangay. Dahil halimbawa, dinulog nyo sa aming barangay, tulad sa amin. Pag dumaan sa amin yan, kami na ang mag-decision dyan para i-turn over kayo o i-repair kayo sa mga kinaukulan na dapat ninyong puntahan. Oo. Ganyan, kaya nga, nililinaw ko sa inyo, tinatag ang barangay justice system noong panahon ng matandang Marcos. Na yan napapakinabangan hanggang sa kasalukuyan. At lahat ng kanyang iniwan na itinatag niya nung panahon niya hanggang sa ngayon, napapakinabangan. Yung Barangay Tanod Brigade, sa panahon natin ngayon, may kanya-kanya ng mga pangalan, Barangay Police, Bantay Bayan, Barangay Assistant, o ano pa mga tawag dyan, pero isa lang ang term niyan, Barangay Tanod. Oo. Yan, Barangay Brigade. Yung mga disaster brigade na yan, yung mga ecology brigade. Oo. Yan ang iniwang legacy ng ating yumao na presidente, Marcos. Binalikan lang naman natin yung mga nakaraan na tinalakay natin para sa ikauunawa ng nakakarami. Di ba? Saka nabanggit ko na rin yung pagka pumasok ang klase sa barangay, halimbawa, hindi talaga kayo maaareglo, hindi kayo mapagkakatulot, maging ng mga lupon, tagapamayapa, i-issue kayo ng tinatawag na certification to file action. Di ba? Nabanggit ko na yan. Ngayon, kung kayo naman yung mapagkakasundo nung tinatawag na pangkat-tagapagkasundo,
Nabanggit ko na rin yan, 3 katao yan, isang presiding officer, isang secretary at saka yung member. Pag napagkasundo kayo, i-issuehan kayo ng tinatawag na amicable settlement. At 3 klase kasi yung proseso niyan eh. Mediation, conciliation, at saka arbitration. Pero yung arbitration, bihira ang gumagawa niyan. Kasi sa arbitration, medyo masalimuot yan. At marami ka ng kakailanganin dyan. Una, gagamit ka na ng testigo. Gagamit ka na ng ebidensya. At yung arbitration, kapag yan ang ginawang proseso, ano yan, yung sa 3 tao na bumuo ng pangkat tagapagkasundo, isa dyan, ang tatayong husgado, yung presiding officer, yan na rin sila na rin na magdidesisyon. Yung tinatawag na award. Arbitration award. Magkakaroon ng award kung sino ba yung reklamo ng complainant ay natalo nung respondent dahil mas matibay ang ebidensya ng respondent, sa kanya magkakaroon ng award. Siya ang bibigyan yung tinatawag na arbitration award. Kung yung complainant naman ang magwawagi doon sa kanilang pag-aharap, yung complainant ang bibigyan ng arbitration award. Ganun po yun. Ngayon, pero pang isang klase, yung tinatawag na, halimbawa, nagkaroon kayo ng amicable, nabanggit ko na to sa mga nakaraang video ko. Yung amicable settlement, within 10 days, na parang duda yung complainant doon sa pangyayari na nagkaroon kayo ng yung tinatawag na amicable, pwedeng buksan ulit ang reklamo, yung tinatawag na repudiation. Yan, nare-repudiate yung kaso. Repudiation ang tawag dyan. Kasi baka magkaroon ng intimidation, ibang mga usapin na may nagsuso sa kabila, na gano'n, ganyan. Kumbaga sa tunay na hukuman, apila. Nag-aapila ka ulit para buksan yung reklamo mo. Kung sa tunay, na hukuman, yan yung tinatawag na Court of Appeal. Di ba? Sa Court of Appeal, pagka hindi satisfied yung dumudun sa Court of Appeal. Di ba? Dito naman sa barangay justice system, pagka hindi kontento yung complainant sa nangyaring amicable, nire-repudiate yan. Bubuksan ulit yung reklamo para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan. Ngayon, yun namang certification to file action, dumating sa hukuman yung kaso, pinorsyon ng complainant, pag naramdaman naman ng hukuman na yung reklamo mo ay dapat lang sa barangay tapusin, ibinabalik yan sa barangay. Para dyan na lang tapusin. Whether like it or not, ikaw na complainant, kapag ang ganun ang desisyon ng korte, sa barangay na lang. Kung ano maging desisyon ng barangay doon, wala ka na magagawa doon. Ibinalik yung reklamo mo. Hindi mo naman pwedeng, ayoko talaga, gusto ko, ituluyan ko eh. Hindi lang nga tinanggap eh. Kailangan sa barangay na lang yan eh. Di ba? Kasi ang mga tinatanggap lang talaga sa barangay, yung mga mababaw na kaso. Ay, yung mga slight physical, pwede pa sa barangay yan. Kasi nagkakaroon niya ng tinatawag na bayarin. Babayaran ng respondent yung damage. Pero pag mga serious physical na, hindi na yan. Yung mga murder, yung mga rape, hindi na yan sa klaw ng barangay. Mabibigat na kaso na yan eh. Kasi talagang panghukuman na yan. Yan ang automatic, pag dinulog sa barangay, gagawa agad ng referral. Yung mga ganyang construction, kagaya ng ginagawang construction dito, kapag may naperwisyong kapitbahay yan, sa kanilang ginagawa, idudulog sa barangay, magkakaroon ng paghaharap yan. Pwede pa yan, sasaklawin pa yan ng barangay, pero kapag mabigat ang reklamo, kasi yan, construction yan eh. Malaking kumpanya yan. Hindi na yan pwedeng saklawin ng desisyon ng barangay. Kasi kung malaki na damage doon sa katabing ginagawa, kagaya nung nangyari sa amin nung nakaraan, may naguhuwa ng pader, yung construction ginagawa,
matik yun, nirepair namin sa polis. Kasi pagka yung malalaking problema na hindi na talaga saklaw ng katarungan pang barangay o barangay justice system, nire-repair na talaga yan sa mga kinaukulan na kung saan sila dapat magharap. Kasi kung malaking bayarin yan eh. Gaya nga no, naghuhuan ng pader yung kotse. O, diba? Insurance versus company. O, diba? Yun, hindi na yun saklaw ng barangay justice system. Yan ang mga matik na yan. O, pero yung mga usapin pang barangay lang, kagaya ng mga binanggit ko nung una, mga utang-utang lang, mga kung ano-ano lang, pwede yun. Saklaw ng barangay justice system yun. Yan mga idol. Kaya nga, tayo naman, napagkukwentuhan lang naman natin yung sistema, dahil nga, nasa larangan tayo ng serbisyo publiko. Oo. At, iwan muna natin yung mga nakababalaghan dyan, yung mga explore na mga nakakatakot o yung mga kung ano-ano. Dito muna tayo sa barangay justice system, sa larangan ng serbisyo publiko dahil may mga meron tayong mga viewer na nagtatanong tungkol dyan. Kaya yan naman, sa larangan ng serbisyo publiko, tinatalakay natin ngayon yung ganong sistema. O kaya mga idol, huwag kayo magkatubiling ilapit sa barangay ang inyong problema. Kung kayo magkakaproblema ng ganyan. Kasi yan, hindi naman barangay lang. Kasi yan, sabi ng iba, wala yan, barangay lang yan. No, hindi nyo i-ignore ang barangay natin. Kasi saan man kayong barangay naroon. Dahil yan, kinatigan ng ating batas yan para sila ang mamahala sa anumang uri ng mga usapin. Diba? Walang silbi ang barangay kung hindi mo rin lang pakikinggan ang ano ng barangay. At kung i-ignore mo ang barangay, parang sinabi mo na, ba't nagkaroon pa ng barangay? Di ba? Tama? Yan, mga idol ha. Salamat ang marami sa maikli nating kwentuhan ito. Sinamahan nyo ako. Di ba? Yan, inulit lang naman natin yung mga pangyayari tungkol sa sistema ng ating tinatalakay. Ito pong muli ang inyong idol, si Boyet ng Vlogs TV, ay pansamantalang nagpapaalam. Anyway, mga idol, kung may mga katanungan kayo, ilagay lang nyo sa comment section at kung meron kayong mga comment. O shoutout nga pala sa ating mga kapwa lupon dyan, sa mga kayong barangay naroon. Ganon din sa ating mga honorable barangay captain na siyang umahawak sa inyo. Shoutout sa inyo lahat dyan. At sa iba pa natin mga kapwa vlogger na nasa larangan ng serbisyo publiko. Maging ang ating mga vlogger sa iba't ibang larangan ng pagbablog, shoutout sa inyo lahat. Tayo mga vlogger, nabanggit ko na, ang layunin natin, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Pero hanggang sa muli mga idol, samantala ako nagpapaalam, ito muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Paalam!